at si Miss Ling. So, ang dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayong gabi, isang pagdiriwang na isa siya sa dahilan kung bakit din tayo nagtipon-tipon last year, I think on around the same time. Yes. Dahil isa siya sa mga Duterte na ating ipinaglaban. Same March din. Number 6 sa 2025 senatorial election. Garnering a total of 15 million votes. Number 6. Ladies and gentlemen, it is our honor to present on stage no other than Senator Rodante Marcoleta. Wala bang lalakas pa yung palakpak dyan? Salamat, ma'am. Ang energy ni Senator. Kala ko ikaw si Mike, ay si Strike Revilla eh. Natutuwa po, magandang gabi po sa ating lahat. Natutuwa po ako dahil sa, hindi ko po alam na makakataupang palad ko ang napakaraming mga Pilipinong nakikita ko ngayon. Kasi alam ko po na kung wala namang sufficient notice talaga, mahirap na magkaroon ng ganito karami na pagpupulong. Nagtaka nga, ako po kung 3 lang kayo, pupuntahan ko pa rin kayo rito eh. Wow! Thank you! Hindi ako naniniwalang makakakuha sila ng ganito karami. Yay! Kaya ang tinanong ko sa aking anak kanina, sabi niya, kung 5 lang, 3, okay pa rin yun. Okay na rin yun, sabi ko. Pero nung makita ko na nandito kayong lahat, sabi ko, iba talaga ang Pilipino kapag ka... gusto ko sana, pag nagkita tayong ganito, yung masaya sana tayo. Ang problema po, hindi naman may iwasan na may kwento ko ang nangyayari sa bansa natin. Alam na rin nyo siguro, nagsimula tayo sa diesel, 132 pesos na po. Grabe, no? So yan ang ayaw ko sana sabihin sa inyo. Ayun po, Mas mahal pa sa Japan. bago po ako pumunta rito, nag-hearing pa kami kahit na nakabakasyon kami. Sinabi ko sa kanila, bakit kasi meron pa tayong inventaryo? 2 weeks pa lang naman ang nakakaraan. Bakit yung replacement cost na ang ginamit ng mga oil companies? Ang sabi ko sa DOE, nasa batas naman yun eh. Kahit na deregulated ang downstream oil industry na kung tawagin natin ay ganon, hindi naman nangangahulugan na absolute na wala ng pakialam ang gobyerno kapag unreasonable na yung presyo na kanilang ibinebenta. Katulad po ng nangyari. Bago po nagkaroon ng giyera sa Middle East, 55 pesos per liter. Ang sabi ng Pangulo, sino na yung Pangulo natin? Meron pa tayong 50 to 60 days na inventaryo. Ibig sabihin po, yun ay nabili doon sa dating presyo. May reserve pa. Pagkatapos ng 2 linggo, paano naman ka kung sumipa agad sa 110? Hindi ngayon nila maipaliwanag yun. Naiintindihan ko kako yung ginagamit ninyong mga referensya, yung sa trading floor nila, ginagamit, merong maps, merong Argus benchmark. Sabi ko, naiintindihan ko lahat yan. Ang problema, paano papasok ang DOE doon sa responsibilidad niya sa batas na hinihingi sa tuwing magkakaroon ng ganitong pagkakataon na national emergency? Kung normal, walang problema eh. Sabi ko, kaya lang pumasok ang national emergency. Nakalagay sa ating saligang batas, nakalagay pa sa ating special law, yung RA 8497, na kung saan papasok ang gobyerno kung talagang meron ng public interest. Ang yari naman talaga eh. Pagkatapos nagbigay po ako ng mga datos sa kanila.
Ito, mga kaibigan ko na tinawagan ko na nagninegosyo sa Singapore. Australian siya pero nasa Singapore na. Ito po ang binigay niya sa akin na presyo habang tayo'y nag-hearing ngayon. March 27 po yun at saka March 25, ibinigay ko yung presyo, hindi nagbago. Hindi na yun makakibo yung mga oil companies. Eh saan kamukha nito kung CIF, $680 per metric ton. Pag kinuwenta mo yan, sinama mo na yung insurance, sinama mo na yung shipping, sinabi mo na yung maps, yung Minoplatz, Singapore. Kapag kinuwenta mo ako, 35 pesos per liter pa rin. So ilalagay mo pa yung local add-ons, 15 pesos. Nandun lang ako sa 47, 48 pesos. So kung ang SRP is 55, meron pa rin kita eh. Paano ka ako nangyari? O ngayong nag-uusap na tayo, pangalawa, 126 pesos average. Hindi po nila maipaliwanag yun. Hindi nila maipaliwanag. Saan ka ako kukwentahin? Saan magsisimula yung replacement cost mula doon sa pagkakabili nila sa murang halaga? Hindi ba dapat meron tayong computation? DOE? Wala pong makasagot kahit isa. Nang kinuwenta ko, o sabi ko, tingnan po natin ang nangyari after 2 weeks. O sa assumption natin na 996 million liters per day ang diesel, ito ang kinikita. Yung diferensya mula sa 55 naging 120 something, 70 pesos ang difference. 2 point something billion. Isama mong gasolina, naging 3 point something billion per day ang kinikita. Wala pong sumasagot. Walang makasagot. So, ang pinagmumitingan na lang namin, dahil ayaw naman nilang puntahan yung presyong binigay ko, ibinigay ko po sa chairman ng committee. Sabi ko, Senator Win, ito yung aking na-source out na mga presyo ng diesel sa Singapore. Merong tangki ang Petronas na nakalatag sa Singapore. Merong tangki ang Rotterdam Refinery nakalatag sa Singapore. Mula dyan ay pwedeng bilhin based on diesel to tank transaction. So tinanong ko po yung mga oil companies, alam niyo po ba yung diesel to tank transaction? Hindi po. Hindi ko alam kung hindi nila alam o nagmamaang-manga sila. Ito pong presyong pinagkikita ko, kamukha nito, $547 per barrel. Ngayon po lang namin nakita ito. Eh, saan niyo po ba binibili ang tulog? Ngayon, ang DOE, nasaan ako yung monitoring mandate na nakalagay sa batas? Eh, kasi po, kanya, yung replacement cost ang namamayani. Kasi po, dahil tumaas na po sa ganito, kailangan po yung susunod niyang bibilin, naka-reflect na po yung mabibili niya sa susunod na mga araw. O, palagay natin gano'n. Paano yung inventaryo ng Manila na sinabi ng ating presidente? Sino yung presidente? 50 to 60 days pa eh. Sabi kong gano'n. Eh, binili nyo ka ako sa murang presyo eh. After 2 weeks, gano'n ang nangyari. Wala ba tayong kwenta? Hindi ba natin pwedeng kwentahin saan magsisimula yung replacement cost? Sa dami ng araw na natitira pa sa atin. Dapat mayroong computation. O sige, palagay mo kung ganyan. O replacement cost. Tinanong mo ba yung dokumento niya? Saan niya binili? Magkano niya binili? Magkano niya binili? Hindi po namin nagawa pa yun. O nakita. Wala. Paano monitoring ito? Walang computation. Ayoko pong ikwento sa inyo ito. Ngunit, isa man sa mga opisyalis ng DOE, isa man sa mga na inimbita naming opisyalis ng mga oil companies, walang makapagsalita. So dahil may pupunta ako sa araw na yon, wala na akong maitatanong na kaya pa nilang sagutin, eh nauna na po akong umalis dahil may pupuntahan ako. Nasabi pa nga yun, nag-walk out ako. Hindi po ako nag-walk out.
Tinignan ko muna kung merong makasasagot o wala. Nung wala nang makasagot, ano pa naman ang gagawin ko? Di ba? Sayang oras. Oo. Observation. So pagkatapos ganito po, anong gagawin natin sa ating bansa? Ang pera ng ating bansa ay nilimas. The National Treasury was ransacked. Alam niyo po yun. Mahigit 1 trilyong piso. Hindi karaniwang magnanakaw ang gumawa nito. Ang mga pangkaraniwang magnanakaw, may hiya pa yun eh. Minsan nakatakip ang mukha eh. At kung minsan tumitira sila sa gabi. Ayaw magpakita. Pero yung mga modernong magnanakaw ngayon, nakabarong. Tanghaling tapat. May dalang maleta. Pagkatapos, tatanungin mo sila, ano? Ano, Ping? Nag-iimbestiga ka pa ba o hindi? Ayaw na po nila eh. Pupunta ka sa ombudsman, ayaw nila. Punta ka sa DOJ at NBI, ayaw na nila. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. May maleta. Ninakaw talaga ang kaban ng bayan. Wala nang gustong mag-imbestiga. Wala. Useless na. Anong gagawin natin Hopeless na. sa bansa natin? Ganun po kahirap ngayon. Yun namang wala namang ginawang tao. Wala namang ginawang tao. Wala namang ginawang masama yung tao. Yung pang tinitira. Naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dinala sa... Minahal. Yes. Minahal ng marami. Pinuhudas. Ano? Isipin nyo naman. Wala namang ginawang masama Tatay yung Digong. mama. Bigla na lamang Kinidnap. hinuli. Kinidnap. Kinidnap. At dinala sa malayong lugar. Sa kabilang panig ng daigdig nandun siya. Nag-iisa lang. Baka Pilipinas na rin yata. Kahit na may batas na umiiral, hindi nila pinairal. Maski na yung batas ng Rome Statute, hindi nasunod yun. Alam ba ninyo doon sa isang provision ng batas nila? Ang isang taong aarestuhin mo, kinakailangan ilagak mo madalian sa isang competent judicial authority. Nung pagtakip, dapat sana sa isang korte, RTC halimbawa. Sa Pasay City siguro dahil sa nandun yung international airport. Instant. Ano? Saan siya dinala? Sa Villamor Air Base. Judicial authority ba yun? Kidnapping. Bakit kinakailangan dali siya sa isang competent judicial authority? Nakalagay din po sa provision ng batas na yun. Para sa ganun ma-verify kung yung taong yun ay yun ang dapat arestuhin. Pangalawa, kung yung proseso ay nasunod sa pag-aresto sa kanya. Pangatlo, kung yung karapatan ng taong inaaresto ay naibigay. Hindi po nangyari yun. Dahil hindi naman siya idinala sa isang competent judicial authority. Dinala siya sa Villamor Air Base. Alam ninyo, pagdala niya sa The Hague, meron kang pipirmahan doon eh. Meron kang pipirmahan doon. Yung taong naghatid sa kanya, tatanungin siya, meron checklist doon. Did this person who was arrested in the Philippines go to the judicial competent authority? Or was he properly placed in a competent judicial authority? Yun ang tanong eh. Tatlo po yung sagot doon. Yes, no, I don't know. Dahil hindi naman siya dinala talaga
sa anumang korte, dapat ang chinek nila ay no. No. Kasi po kapag ang chinek no, ibabalik siya. Nakuha ko po ito, nagtapat sa akin yung tao na nagdala sa kanya. Ang nilagay niya, I don't know. Yun ang chinika. Sabi ko sa kanya, bakit sinabi mo, I don't know? Sa totoo lang po, kanya, hindi ko rin nga alam kung dinala siya kasi malaki po yung building at halos 5 oras po yung pagitan. Pero nagkukulmari ka lang. Aminin mo na. Aminin mo na. Kung nilagay mo kasi no, ibabalik nila talaga. Alam nila eh. Alam nila yung katwiran. Pero nandun na yun. Nakalagay doon sa kanilang section 59, nakalagay doon. Yung dalawang bagay yun eh. Yung estado na mag-aaresto, titingnan niya kung yung kanilang request ay provisional arrest o kaya arrest and surrender. Hindi po nila ginamit yung distinction doon. Kasi ano po yun, detalyado yun eh. Kung halimbawa provisional arrest lang, dahil dadalhin nila si Pangulong Digong doon, babalik siya pagkatapos na mag-appeal siya. Dapat sana ang nilagay nila, arrest and surrender. So hindi ko makita alin ba ang ginamit nila, provisional arrest or arrest and surrender. Dalawang magkaiba po yun. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo para malaman ninyo. Pero moot and academic, nandun na po kasi siya. Ang inaasahan na lang natin, patibayin pa ng Diyos ang kanyang kalooban. Makatagal siya. Makabalik man lang ng buhay. Kapag nakabalik siya ng buhay at nagkita kami, ang uno ko sasabihin sa kanya, Mr. President, pumunta tayo sa Japan. Ang daming naghihintay sa iyo doon. Kahit anong mangyari, ayaw nilang bumitaw. Talagang ang pangalan mo ang sinasabi nila. Kahit ganito na nangyari sa bansa natin. Nahirap po, di ba? Malungkot. Pero ang Pilipino, resilient yan. Sabi nung mayari ng sa Timog. Sabi niya sa akin kanina, napakahirap mag-survive ang negosyo. Isip-isipin mo na, bayad na bayad kami ng taxes, ng buwis ng lahat. Halos dugo na, pawis lahat, magkakasama. Tapos ganito lang pala ang gagawin sa mga buwis. Katulad po ninyo. Alam naman namin kung bakit nandito kayo eh. Ang pagpunta niyo rito, kasama ng sakripisyo. Napakalaking sakripisyo. Ang hindi niyo makasama ang mahal niyo sa buhay. Masakit po yun. Pero kaya niyo lang ginagawa yun dahil sa kanila rin. Alam ko po yun. Dahil sa kanila rin. At dahil sa ginagawa niyo yan, nakatutulong din kayo sa ating bansa. Kagaya na sinabi nung anak ko. Siguro po, yung pinagsama-samang remittances na binibigay ninyo, buong daigdig ito, Amerika, Europa, Middle East, Japan, Southeast, lahat po, ito na lang siguro ang isa sa nakapagbibigay po ng malaking tulong para gumulong pa ang ekonomiya ng ating bansa. Sa ngayon po. Tingnan po ninyo, ang mga senador sa majority, walang isa man sa kanila na gustong kumausap kay Ping. Ping, Pinky. ituloy natin ito, kawawa ng ating bansa. Nilimas ang kabambayan. Meron po ba kayong naririnig mula sa majority ng mga kasama nila? Wala. Wala man lang. Ito naman mga kasama ko sa may pinagtatakot na rin.
Binabantaan ng lahat. Ako po kahit wala, pinipilit nilang hanapan ako ng butas kahit walang, sige. Ito namang siping. Isip-isipin niyo yung gumawa siya ng isang splice video Oh, alam na. para lang ipangalandakan niya, sinabi ko na yung Kalayaan Island Group ay sinusurrender ko na para bang inaalis ko na sa teritoryo ng Pilipinas. Ginawa niya po yun, puro kasinungalingan. Yung Pinagtatalunan po lang namin doon kung bakit hanggang ngayon hindi ma-drawing yung West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa mga batas natin. Yung West Philippine Sea, kailangan i-drawing natin. Kasama yung mga charts at coordinates at i-deposit sa United Nations at saka sa International Hydrographic Organization. Para sa ganun, yung pangalang West Philippine Sea, opisyal na maitala sa kalakhan ng South China Sea. parang yung sa Vietnam. Yun pong kautusan na yon, yung mandato na yon na i-drawing, 2012 pa po yun. 2026 na po ngayon. 14 na taon nang nakararaan, bakit hindi ninyo may drawing? Yun lang naman ang tanong ko. Naiintindihan ko, sabi ko, dahil mahirap. Kasi merong legal obstacles. Pati yung UNCLOS, meron kang babanggain sa provision ng UNCLOS. Ang pinakamahirap dito, yung physical na pagdodrawing. Dahil yung Kalayaan Island Group, yung karamihan doon, ay nasa labas ng ating exclusive economic zone. Ang ibig sabihin nun, ang karamihan nun nasa high seas. High seas, ibig sabihin po, international waters. Wala na pong may-ari nun. So yung pagdodrawing lang, hindi ko alam kung may pondo po ang NAMRIA. So nung sinasabi ko sa kanila, ito yung legal obstacles, ito yung physical difficulties, ito yung mga imposibleng dapat po niyong ma-overcome para ma-drawing. Gusto niyo ka kumadali, i-give up niyo yung KIG. Hypothetical lang na sinabi ko dahil I wanted to dramatize the difficulty, even the impossibility of delimiting the West Philippine Sea. Ayun, gumawa siya ng video. Pinag-iiban niya ang sinabi ko, pinagpapalitan niya yung statements ko para palitawin niya na ginigive up ko yung Kalayaan Island Group. Ganito ka walang hiya ang senador na yan. Hindi naman ako magnanakaw, ako pinipilit niyang gawa ng issue. Nung ako pa yung Blue Ribbon Committee Chairman, pagkatapos ng isang araw na hearing, bumanat na sa kinabukasan. Kung inintay nila ako, sabi nila, isang araw lang naman. Sana mas marami silang na-discuss. So, sinasabi nila sa'yo, mas magaling ako sa kanya. Okay lang naman sa akin yun eh. Kung sino po yung mas magaling, sige po, importante lang naayos natin ang problema nito. Mas maganda siya. Sinabi ko na sa'yo, hulihin natin yung utak ng lahat ng ito. Ayaw ko ng sapsap, ayaw ko ng buti. O yung pinalitan niya ako. Ngayon, ayaw niya nang kahit sapsap, ayaw niya na. Kindat na lang, kindat. Gusto niya pirmahan ko yung kanyang ginawang report. Ano kung pipirmahan niya? Tingnan mo ang ginawa mo. Yung pinakautak, kilala mo naman kung sino yung pinakautak niyan, eh yung panilagay mo sa huli. Alam po niyo ano nirekomenda niya? Martin Romualdez. Sabi niya, ano yung rekomendasyon niya? For further investigation. Yung mga iba, for preliminary. Kumbaga, fiscal na yun eh. Medyo ano ng konti. Pero yung pinakautak, na kapag kayo ng iyong ginisa, baka meron pang mas mataas sa kanya, hindi pa. For further investigation. May maleta kasi. Ang galing. So, sino pa po ang magmamalasakit kayo? Kahit anong makita niya, pati sose, kung ano.
Makagawa lang ng issue. Sinabi na nga ng COMELEC, walang kasalanan si Marcoleta. 6-0. 7-0 pa nga yun. Nagbigay pa ako ng partido. Nagagalit na naman sila. Wala. Naghahanap. Kahit ano gustong hanap. Bakit? Bakit ako ang tinitira mo? Bakit hindi yung trabaho ang gawin mo? Ito ang inihintay ng Pilipino. Yes. Ito ang nagpahirap sa Pilipino. Hindi sana tayo ganun kahirap hanggang sa dumating ang krisis ng kagagawa ng giyera sa Middle East. Ngayon, lalong mas masakit po. Wala na tayong pananggalang kahit ano. Wala. Yung kawawang Pilipinas. Kayo po na nandito ngayon, alam niyo yun. Hindi nyo naman gustong mamalagi kayo habang buhay dito. Gusto rin nyo naman, pagdating ng araw, nandun kayo sa Pilipinas, komportable kayong nabubuhay sa piling na yung mga mahal sa buhay. Pero sa pagkatong iniisip nyo na nag-improve na tayo, hindi naman ganito. Wala kasing pagbabago. Ngayon, anong walang pagbabago? Wala ba kayong aasahan? Masakit po yun. Nakakatakot na Ang gusto po nyo sanang asahan, nababalitaan nyo man lang, nag-i-improve ang ating bansa. Tumataas ang uri ng pamumuhay, gumaganda ang kalakaran ng ekonomiya. Yun po ang maligaya. Yun po ang masaya na mabalitaan natin. Hindi po. Papalubog na tayo. Wala nang mga investor na gustong mamuhunan sa ating bansa. Foreign direct investment, bagsak na po ng mahigit 50%. Ang presyo ng bilihin, lalo ng pagkain, alam na po ninyo kung ano nangyayari. Ang utang po natin ngayon, 18 trillion pesos. Kaya yung budget nyo, kahit gaano karami yun, 30% ng budget ninyo is intended to repay that loan. Sa budget nyo ngayon, 6.7 trillion. Tinanong ko, magkano ba ang income ng Pilipinas? 5 trillion. O, sabit na naman. Lugi. 1.5 trillion ang uutangin na naman natin sa taong ito lang. Tapos pupunta lang sa... Alam po nyo kung ilan ang napupunta sa corruption every year sa bansa natin. Maliban pa sa pagnanakaw na ginawa nila. 3 billion pesos per year. Kung yung 3 billion na yon ay hindi nakukurap, Panalong Pilipinas. hindi po tayo mangungutang. Palagi tayong may surplus. Sa 6.7, hindi na kailangan niya 6.7. 5 trillion lang pwede na eh. Kasi meron kang 3 trillion na idadadag. 8 billion dapat yun. Eh meron ka nagang deficit, mangungutang ka pa. Ito yung magiging problema natin sa hinaharap. Patong-patong na. Kailangan talaga magkaroon ng isang ganap na pagbabago. Nakita ko po dito sa ilang araw lang, kaya naman gusto ko rin makapagpahinga kahit konti. Sa ilang araw na pananatili namin dito, talagang nakonfirma ko po yung disiplina. Napaka-importante ng disiplina na kaakibat ng sistema ng pamahalaan. Nakikita ko po yan. Yung kalinisan, yung orderliness sa mga kalsada, yung humility ng mga tao, yung sigasig sa trabaho. Pati nga po yung isang monumento ng aso, pinuntahan ko yan. Sibuya. Hachiko, Sibuya. Hachiko. Hachiko is the symbol and icon for devotion and loyalty. Mabuti pa ang aso eh. Sana man lang yung asong yung buhay po, dadaling ko sa Maynila. Hihiramin ko. Magmamakaawa ko sa kanila. Hindi para kagatin. Si Ping Lacson. Kung hindi, para siya magkaroon ng pagkakataong matuto sa aso. Sapagkat yun, nanatili siya na makiling, devoted sa kanyang amo. Sino ang amo? Mga taong bayan. Sino nagbigay ng mandato, ng kapangyarihan magsilbi ka sa tao? Taong bayan.
Nabuti pa yung aso. Kachiko. Hachiko. Isipin nyo. Aso pa lang. Wala nang katapat dun eh. Sa amin. Minsan alam nyo, nakakaano din eh, yung nakakawalang pag-asa eh. Kaya lang, kung wala namang kikibo, paano pa? Ano pang gagawin nila? Tuloy lang laban. Diba? Tingnan mo ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Talagang gigipitin nila. Sabi ko nga kay Kong Pao, huwag kang masyadong magpapadala dahil sa alam kong i-impeach nila sa House of Representatives. Sa Senado, ewan ko kung kung makakakuha sila ng boto, ang kailangan nilang boto sa Senado ay 16. Sa tingin ko, magkakandahirap-hirap makakuha ng 16. Pero sisiraan nila eh. Sisiraan nila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang gusto nilang gawin. Hanggang saan ang kaya nilang gawin. Gagawa sila ng parang. Gagawa't gagawa ng paraan. Hindi kami papayag. Yun po yung kalagayan ng bansa natin. Ayaw po nilang makipagkaibigan sa China. Ang palagi, akala, sinabihan po akong senador. Senador. Tinanong ko naman sa kanila, kailan ako nagsalita? Kailan nyo ako narinig na nagsalita pabor sa bansang China? Kailan? Kailan? Wala naman po silang nasabi. Kailangan mo bang maging senador para sabihin mong dapat tayo makipagkaibigan sa lahat ng bansa na malapit sa ating sariling bansa? Masama ba yung makipagkaibigan? Lalong-lalo na sa mga bansa na malakas ang ekonomiya katulad ng China. O ngayon, wala tayong langis. Nag-iisip sila. Kausapin nyo si Sen Marcoleta, baka kayo na lang. Kayo na lang, di ba? Hindi po nila makita ang kahalagahan ng pakikipagkaibigan sa mga kalapit bansa. Puro politika ang kanilang gusto. Puro impeachment. Isip-isipin po, may magsasalita doon, senadorang babae. Meron pa siyang mga billboard sa kahabaan ng EDSA. Hindi ko rin sasabihin ng pangalan. Virus. Malaking binabi. Billboard na digital. Magpa-plus yung kanyang litrato. Pagkatapos, WPS. Atin ito. Yan ang mga ganun. Isipin po ninyo. Paano mo ka ako sasabing atin ito, hindi mo naman alam kung anong hangganan ng sayo? Kapag ka hahamunin mo sila sa ganong klaseng pag-uusap, isama mo na nga yung kaibigan mong ex-justice ng Korte Suprema at saka si Batong Bakal, dalhin mo rito. Alam po ba ninyo ang ginawa nila? Gumawa po ako ng resolusyon eh. Kasi po ang ginagawa ng kanyang mga katropa, Justice Carpio, Batong Bakal, Tariela, bla bla bla. Pumupunta sila sa mga eskwela kung ano-ano ang pinapaliwanag. Sabi ko, ang sa akin lang, hinihingi kasi ng batas natin, i-drawing natin. Bakit ba hindi nyo maintindihan yun? Kung paano natin i-drawing yung Philippine Sea sa Eastern Seaboard. 1953 pa yun. Merong Philippine Sea. Tingnan po niya yung mapa. Philippine Sea, nasa Eastern Seaboard. Merong chart, merong coordinate. 1953 yun, nagawa natin. Bakit ngayon? Puro kaya ba atin ito, atin? Bakit hindi nyo i-drawing ang West Philippine Sea? Mahirap po kasi. Sapagkat kine-claim natin. Ngayon, gumawa ng
gumawa ng Executive Order 111. Kahapon lang. Alam niyo po ba yun? Pirmado ng ating sino yung presidente? Executive Order 111. Ano po? 131 features in the Calayan Island Group binigyan ng local na pangalan at may mga coordinates. Eh yung 4 lang na teritoryong occupied po natin, nagkakanda hirap-hirap na tayong lagyan po ng baseline. Ngayon po, 131 ang gustong lagyan ng local name at saka may mga coordinates. Para bang pag ginawa natin yun, ay dadami yung langis natin. Pero gusto kong kumain na kayo kasi Hindi po. maraming salamat po at talagang ito po ay tatanawin ko pong utang na loob sapagkat kahit short notice lang, sipin yung mapapunta lahat dito yung napakarami. Sa gitna po ng inyong pagiging busy lahat. At saka lalong-lalo na po yung nanggaling sa pinakamalayong lugar po ng bansang ito. Salamat po sa inyong lahat. Sana yung makita-kita pa tayo po sa mga